What's up mga tol? Papunta nga pala tayo ngayon sa Bacoor, Cavite. Doon sa isa nating friend, si Cherilyn. Che ay kasama nga pala natin sa Trangkista NCR noon. At isa nga siya sa pinaka-close at tinuturing ko na rin kapatid dito sa Trangkista NCR. Naaalala ko pa mga tol, sobrang sipag ko magbike noon na halos araw-araw kami nasa Bacoor, Cavite. Parang umuwi nga kami around 6 to 7 p.m. galing sa Bacoor, Cavite. And then, mga 11 p.m. ay mayroon pa ako na work. Naaalala ko nga na sobrang lakas talaga ng hangin kapag sa Molino Boulevard kami dumadaan. But this time mga tol, hindi tayo dadaan doon dahil sa looban tayo dadaan. Wala lang, kahit masikip yung daan doon, feeling ko kasi safe ako. Kaya doon ako dadaan ngayon. Nandito na nga pala tayo mga tol sa C5 South Link Extension. So andito lang to sa likod ng NAIA. So kung balak nyo nga pumunta sa view deck, airplane view deck, dito yon mga tol. Maraming mga spot dito na pwede kayong tumambay. Tuwing dumadaan ako dito mga tol, hinihiling ko na sana may dumaang eroplano. At nangyari nga. Hindi ko lang ma-express yung saya ko dyan kasi nga nagda-drive ako, pero sobrang saya ko nyan mga tol. Dahil lalo na na-capture pa siya sa may camera ko. Ang smooth lang ng biyahe mga tol kasi around 10 to 11 a.m. to, kaya wala masyadong dumadaan. Ako talaga mga tol, mahilig akong bumiyahe sa mga patay na oras kasi yun yung alam ko na walang masyadong traffic. Pero pag dumaan kayo dito ng rush hour mga tol, asahan nyo na sobrang daming sasakyan. Palabas na nga pala tayo dito sa Golden, papuntang Zapote. Wow! At dito mga tol, asahan nyo na pag nasa Bacoor na kayo na traffic talaga dito sa palengke nila. Sobrang sikip nga ng daan, tapos marami pang mga sumasakay at bumababa sa may mismong daan. Let's go mga tol! At ayun nga, ilang taon ako hindi nakapunta dito mga tol, pero traffic pa rin pala siya. Kung pupunta nga pala kayo ng Tagaytay mga tol, at dito kayo dadaan sa may Tambo, tapos dito sa may Las Piñas, ay talagang matatraffic kayo. Magbaon na kayo ng mahabang pasensya mga tol kasi maraming ang jeep at bus dito na sulpot ng sulpot sa daan. At lumiko na nga pala ako mga tol pa left dito sa may looban kasi sa Molino maraming masyadong stoplight at feeling ko ang haba ng daan doon mga tol. Tapos matutulim pa sila kaya dito na ako dumaan. Hindi nga ako sigurado mga tol kung saan ba ako liliko ulit pakaliwa, pero ang naaalala ko ay dapat liliko ako dun sa Jollibee. I knew it! Jollibee nga. Bilang ako na sukay sweat kasi alam pa akong tulog. Init, boy, matay na ako dito. Yeah. Dati wala pang 7-Eleven dito nung huli ako. Tama ba ito? Ang kumart lang ang may meron dito dati. Mga tol, bili muna tayong chibog kasi hindi pa nga ako makakain. Tara, sana may madaanan tayo dito. At ayun mga tol, may nakita nga pala ako ditong karinderya. Wow! Bumili nga lang pala ako ng boiled egg at isang lumpiang gulay kasi wala lang, favorite ko yun. At andito na nga pala tayo sa tennis court. At andito na rin si Che tsaka jowa niya. Bale mga tol, ang magtuturo sa akin ngayong araw ay yung jowa ni Che, si Nico. At mainit mga tol, tara mag-sunscreen muna tayo para sa sunlight at UV rays protection. Konting background nga lang pala mga tol dito sa coach natin, si Nico. Siya ay isang university athlete. So basically, varsity siya ng isa sa mga university sa Manila. At talagang nagtuturo rin naman siya sa mga gustong magpaturo ng tennis. At naririnig ko nga rin pala mga tol na mostly pang mayaman
mayaman lang daw tong tennis. Which is totoo naman kasi feeling ko kung magbabayad ka ng 600 to 700 pesos kada training mo, ay talagang mahirap yon, lalo na kung minimum wage earner ka lang. May court fee pa, tapos bibili ka pa ng raketa mo. Talagang mahal talaga siya kung tutuusin. Pero para sa akin mga tol, kapag ka may ipon ka naman na, tapos gusto mo talaga siyang matutunan, ay kayang-kaya naman. So, yung mga nakakilala sa akin, alam nila na physically active talaga ako, lalo na noon. So, ngayon, gusto ko talagang matutunan tong tennis noon pa man. At sabi ko sa sarili ko na bago ako maging busy ulit sa susunod na mga quarters ng taon na to, ay gusto kong matutunan muna yung isang bagay na gusto kong matutunan noon pa. Actually mga tol, hindi lang to yung gusto kong matutunan ngayong taon eh. Gusto ko rin matutunan mag-swimming ng tama kasi gusto ko talaga soon mag-Ironman ako. So, yun. Isa yun sa mga dream natin mga tol. Kasi kung tutuusin, kayang-kaya natin mag-duathlon eh. Pero yung triathlon kasi, medyo mas mahirap na siya dahil mag-run ka, tapos swimming ka, tapos mag-cycling ka pa. So, kailangan mo talaga na sobrang gandang preparation nun. At akala ko nga mga tol ay madali lang tong tennis, pero sobrang nakakapagod pala siya. Unang-una kailangan malakas yung pulso mo kasi kailangan mo talaga siya para pumitik yung raketa mo. Tapos kailangan mo may magandang coordination ka rin dahil kailangan mo ng footwork, tapos yung kamay mo gumagana rin. Hindi rin ganun kaliitan yung court niya mga tol, medyo malaki rin siya compare sa badminton. At mas kailangan siya ng force kasi nga medyo hindi naman ganun kagaan ang bola. So tara, laro muna tayo mga tol. At tamang desisyon nga mga tol na magpaturo kasi pag newbie ka, kailangan matutunan mo muna yung mga basics. Tapos kailangan malaman mo yung mga right things to do para hindi ka masanay na mali yung ginagawa mo. At yung form mo or yung position ng mga paa mo, maganda talaga na magpaturo ka talaga. Buti na nga lang din at matyaga tong nagtuturo si Nico kasi feeling ko hindi maganda yung mga pinagagagawa ko dito. At nagpapalit nga si Che kasi hindi daw siya marunong magturo. Marunong lang siya maglaro ng tennis pero hindi siya marunong mag-coach. So kung nag-stay ka sa around Cavite or Manila, pwede nyo akong i-PM para masabi ko sa inyo kung saan to at kung paano magpapaturo dito kay Coach Nico. Mas maganda talaga magpaturo sa mga expert kasi para ma-impart nila yung mga natutunan nila throughout the years na naglalaro sila at lumalaban sila sa mga competition. Worth it naman mga tol yung babayaran mo kasi nga syempre, pag gusto mo yung ginagawa mo at masaya ka sa resulta ng ginagawa mo, ay gawin mo lang kasi mababalik naman yung pera. As long as hindi ka gumagastos above your means, that's fine. As long as you are saving, meron kang emergency funds and all. So, let's do it!